Base nga sa ating latest satellite animation, yung mga nakikita nga natin na makakapal na kaulapan dito sa may bahagi ng Palawan at Bicol region ay associated sa shear line o ito nga yung salubungan ng dalawang hangin na siya nakakaapekto sa may katimugang bahagi ng Luzon. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang umiiral sa nalalabing bahagi pa ng Luzon na nagdudulot naman ng mahihinang mga pag-ulan. Easterlies naman ang siyang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng ating bansa na nagbibigay ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may Quezon Province, maging sa may Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, patuloy pa rin yung mga pag-ulan na mararanasan dahil pa rin sa epekto ng shear line. Dito naman sa may bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora, asahan pa rin natin yung mga mahihinang mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay patuloy pa rin yung magandang panahon. Meron lamang tayong inaasahan ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan kasabay din yan ng epekto ng hanging amihan. Ang temperatura nga natin ay nananatili pa rin na may kababaan dito sa Northern Luzon kung saan sa Tuguegarao umaabot or maaaring umabot ng 20 to 27 degrees Celsius, Lawag 22 to 28 degrees Celsius, Baguio City 13 to 21 degrees Celsius at dito sa Metro Manila umaabot ng 24 to 30 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Palawan at Northern Samar, asahan pa rin natin yung mga patuloy na mga pag-ulan bukas at mga kalat-kalat dahil pa rin ito sa epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, asahan nga natin yung generally fair weather, pwera na lang sa tsansa ng mga pulupulong, mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi. Pinakamainit na temperatura dito sa may Zamboanga at Davao na kung saan maaaring umabot 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit sa buong seaboards ng Luzon, asahan nga natin yung mga katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon na kung saan maaaring umabot hanggang 4 meters. Kaya inaabisuhan po natin, lalong-lalo na nga, yung mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat po sa paglalayag dahil may kataasan po yung ina-expect natin ng mga pag-alon. At sa nalalabing karagatan nga ng ating bansa, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan o yung tinatawag na nga natin na significant rains, bukas nga or ngayon hanggang bukas ng hapon, magiging 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang aasahan sa malaking bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na nga dito sa may Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Kaya muli, inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan na mag-ingat po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga sa mga kababayan natin dito sa may Albay na maaari ding makaranas ng debris flow at mud flow dahil nga sa patuloy na pagiging alerto ng binabantayan nating Bulkang Mayon. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa may Luzon, asahan nga natin na patuloy yung magandang panahon dito sa bahagi ng Metro Manila, maging ang malaking bahagi ng Central Luzon at Calabarzon hanggang Biyernes. At asahan nga natin na sa Sabado, ganun din yung inaasahan natin na panahon, ngunit pagsapit ng Linggo, mas tataas na nga yung tsansa ng mga pag-ulan dahil kasabay nga yan ay yung pagtaas din ng axis ng shear line mula sa bahagi nga ng Bicol Region pataas sa may Aurora at Quezon. Samantalang dito naman sa may Baguio City, asahan din natin na magiging mahina nga lamang yung mga pag-ulan hanggang Biyernes. Ngunit pagsapit ng weekend, kasabay nga ng pagtaas ng shear line ay ang epekto rin ng northeast monsoon na maaaring magdulot ng mga pag-ulan. Katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Dito nga sa Metro Manila, aside nga dito sa areas ng Metro Manila at Central Luzon, especially ngayong mga areas na nasa silangang bahagi ng Central Luzon, kasama ang Aurora, maging ang Quezon, dito din sa may bahagi ng Bulacan, at sa may bahagi din ng Laguna at Rizal, ay mag-ingat din po, especially by Sunday, dahil may mga nakikita na rin tayo na matataas na tsansa ng mga pag-ulan.
Samantalang dito sa Legazpi City at ang buong Bicol Region, asahan pa rin po natin yung patuloy na matataas na tsansa ng mga pag-ulan hanggang weekends dahil pa rin yan sa patuloy na epekto ng shear line at sa pag-angat nga ng shear line na nakikita nga natin by weekend, maaaring patuloy pa rin nga yung tsansa or matataas na tsansa ng mga pag-ulan dala naman ng paglakas ng easterlies. Dito naman sa bahagi ng Visayas, asahan na po natin na sa malaking bahagi po nito magiging generally fair weather. Aside dito nga lang sa may Tacloban City na kung saan pagsapit nga ng Sabado maaaring mas matataas na tsansa ng mga pag-ulan ang aasahan dahil yan sa patuloy na paglakas ng easterlies. Ngunit panandalian nga lamang yan dahil agad-agad ding mas gaganda yung panahon pagsapit ng linggo. Dito sa may Mindanao, asahan pa rin natin na patuloy na magandang panahon sa susunod na 3 araw. Pwera na lang sa tsansa ng mga pulupulo, pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, meron nga tayong mga potential na mabuo na low pressure area o mababang tsansa pa na maging isang ganap na bagyo. Unang-una na nga, from starting January 7 to January 30, itong may label na 1, ito yung nakaraan na binantayan natin na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung trough nga nito ang siyang nakaapekto dito sa may Palawan, maging sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi na nagdulot nga ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. By next week or starting January 14 to January 20, may pinapakita na naman na isang potential na low pressure area o mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo na maaaring mamuo sa labas ng ating PAR at kikilos pakanluran na siyang maaaring makaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagamat sa ngayon ay mataas pa rin nga yung uncertainty ng forecast nito dahil beyond pa to ng 5 days, kaya patuloy po tayong umantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga updates ng potensyal na mga mamubuong low pressure area o di kaya naman mga bagyo. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:42 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 6:23 ng umaga.